Hindi ito tungkol sa kotse, tungkol ito sa kinabukasan. Kung umabot kayo guys hanggang dito, thank you. Hindi dahil pinanood nyo ang video, kundi dahil ibig sabihin may pakialam kayo sa bansa natin. At sa totoo lang, yan lang ang kailangan para magsimula ang change. Change for the better. Hindi milyon-milyon tao. Hindi natin kailangan ng malaking rally, hindi malaking debate, kundi mga Pilipinong may malasakit. Kanina, pinag-uusapan natin ang tanong, bakit hindi tayo gumawa ng sasakyan? Pero ngayon, gusto kong baguhin yung tanong. Mas mahalagang tanong ito. Anong klaseng Pilipinas ang gusto nating ipamana sa next generation natin? Sipin yung mga anak nyo, pamangkin, mga apo. Kapag dumating ang panahon nila, ano ang gusto nating sabihin nila tungkol sa bansang minana nila? Na ganito na talaga ang Pilipinas? O may mga taong naniniwala na kaya pa itong baguhin? Sana ang pangalawa. At kung tatanungin niyo ako, Panda, saan ba tayo mag-start? Guys, simple lang. Hindi man ako economist, hindi ako urban planner. Ayoko rin, daming may memorize. Hindi ako policy expert. Isa akong negosyante. Isa akong Pilipinong nangangarap. Pero kung akong tatanungin, may 5 bagay na hindi natin pwedeng kalimutan. Walang magic dito. Walang overnight success dito. Pero ito dapat ang direksyon. Una, we need to plan and think way past susunod na eleksyon. Ang mga bansang hinahangaan natin ngayon, hindi sila nagpaplano para sa 3 taon, para sa 5 taon. Nagpaplano sila para sa 30 taon. Nag-i-invest sila sa mga bagay na hindi agad makikita ang resulta. Ang daan, mga pantalan, riles, schools, research and technology. Guys, hindi sexy to, hindi glamorous, hindi maganda sa front page to na nagfo-photo op lang yung mga government officials natin. Pero iyon ang foundation. Kapag ang foundation ay matibay, mas madali tayo magtayo ng pangarap. Second, kailangan natin ibalik ang dangal sa paggawa. Back then, kapag sinabing welder ka, mekaniko ka, machinist ka, parang minamaliit. Pero alam ba nyo, guys, sa ibang bansa, itong mga skilled workers na to, ang bumubuo na ekonomiya. Di lahat kailangan maging abogado. Lahat abogado, di wala tayong nagawa. Hindi lahat kailangan maging doktor. Hindi lahat kailangan maging influencer, lalo na yan. Kailangan din natin na magagaling na technician, electrician, toolmaker, engineer, mga factory workers. At gusto kong dumating ang araw na kapag sinabi ng isang bata, gusto kong maging automotive engineer. Hindi siya pinagtatawanan, papalakpakan siya. Pangatlo, kailangan natin gawing mas madali ang pagnegosyo ng tama. Hindi ibig sabihin alisin yung batas. Hindi ibig sabihin walang regulasyon. Hindi ibig sabihin kapag gusto mong magtayo ng negosyo, hindi ka dapat maubusan ng lakas sa kakapirma ng papeles bago ka pa makapagbigay ng trabaho. Ang gobyerno at private sector ay dapat magtulungan. Guys, hindi dapat magkaaway yan. Kapag umunlad ang negosyo, mas maraming trabaho. Kapag mas maraming trabaho, mas maraming pamilya ang aangat. At kapag mas maraming pamilya ang nakaangat, the whole country will benefit. Pang-apat, kailangan natin maging mapili bilang mga mamimili. Ito ang bahagi na very close to my heart kasi madalas nating sinasabi, "Hindi, okay na yan. Pwede na." Pero bawat piso na pinaghirapan nyo, pinaghirapan natin, may halaga. Kapag bumili tayo, hindi lang presyo tinitingnan natin. Titingnan natin yung kalidad ng isang bagay, yung service, yung tibay. Kapag ang mga Pilipino ay marunong humingi ng kalidad, mapipilitan gumanda ang kalidad ng produkto. At kapag gumanda ang kalidad, lahat tayo panalo, di ba? Hindi lang negosyo, pati mga mamimili. Panghuli, kailangan nating maniwala ulit sa sarili natin. Ito ang pinakamahirap, tingin ko eh. Ito rin ang pinakamahalaga. Kasi kahit gaano kaganda ang plano mo, kung ang unang sasabihin natin eh, di yan uubra sa Pilipinas, talo na tayo eh. Bago pa man tayo nagsimula, ayokong lumaki ang mga batang Pilipino na ang unang iniisip, kailangan kong umalis para maging successful. Mas gusto kong marinig yung isang bata na magsabi, "Pa, dito ako magtatayo ng negosyo. Dito ko gagawin yung iimbento ko. Dito ako gagawa ng pagbabago." Hindi dahil bawal mag-ibang bansa, kundi dahil may dahilan siyang manatili dito. Alam niyo, minsan tinatanong ako, "Anda,
Optimistic ka pa ba? Natatawa na lang ako kasi paano ako mawawala ng pag-asa sa bansang nagpalaki ng milyong-milyong masipag na tao na nakikita ko all over the world? Sa bansa ang pinakamalaking export ay hindi langis, hindi ginto, kundi talent. Kung nagagawa ng Pilipino na becoming successful sa halos lahat ng sulok ng mundo, hindi pa pwedeng mangyari dito sa bansa natin yun. Ako, niniwala ako pwede. Hindi madali, hindi naman mabilis. Pero posible, di ba? At dito ko gustong magtapos. I'm not asking na pare-pareho tayo ng opinion. I'm not asking na we agree with every single thing na sinasabi ko linggo-linggo. All I'm asking is kapag may nakita kayong problema, huwag nyo agad itanong, sino may kasalanan nito? Subukan naman natin siguro itanong, ano kaya magagawa natin para masolusyonan yan? Kasi guys, ang change, hindi laging nagsisimula sa Malacanang, hindi laging nagsisimula sa Kongreso. Madalas, nagsisimula ito sa isang ama na nagtuturo ng disiplina sa anak, sa isang teacher na hindi sumusuko sa estudyante kahit hindi dumating ang budget niya, sa isang negosyanteng pinipiling maging tapat kahit madali mandaya, sa isang driver na sumusunod sa batas kahit walang nakatingin, sa isang mamimiling tumatangging magpaloko at handay taguyod ang kanyang karapatan, sa isang kabataang naghahanap ng mas malaki kaysa sa nakasanayan. That's where our country starts. Hindi sa building, kundi sa mga tao. Kung may gusto akong maalala nyo pagkatapos ng episode na to, hindi ito ang tanong na, hindi tayo gumagawa ng kotse. Ang gusto kong maalala nyo, ang pinakamahalagang produktong maaaring buuin natin ay hindi sasakyan, kundi ang bansang hindi na kailangan iwanan ng Pilipino para matupad ang kanyang pangarap. Kapag dumating ang araw na ang ating mga anak ay may pagpipilian na maaari silang mangibang bansa kung gusto nila, pero maaari din silang manatili rito dahil there's enough opportunity. Doon ko masasabi na umaandar na tayo sa tamang direksyon. And hopefully, kapag dumating ang araw na yun, we can all say na it wasn't impossible. Thank you very much for your time. This is King Panda and ito ang Straight from the Panda.